'cause my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him in all the nations, in all the world. Where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will go. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray. If my people, which are called by my name, shall seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven. Then will I hear from heaven. Then will I hear and will forgive their sins. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, I will forgive their sins. I will forgive their sins. I will forgive their sins. And If my people, which are called by my name, shall humble themselves, shall humble themselves and pray. Amen. God first morning po sa lahat mga kapatid. Sa mga ganito, hinahamon tayo na mag-humble, magpakumbaba, at manalangin. Kung daw ang ating ang bayan ng Panginoon ay mag-humble themselves. Ba't kaya ganun? Dahil ma-pride tayo mga kapatid, nakakahiyaman. Yun ay totoo, ma-pride tayo. So, ayun, good morning po sa lahat na nandiyan sa live ngayon at patuloy tayong pinagpapala ng Panginoon. At patuloy rin akong napupuyat. Kagabi yung aming year-end party. Masaya ang
masaya ang gabi. Andun ang General Tino, nandun ang nga pala yung mga bataan ng San Leonardo at Peñaranda ang wala na. Pero masaya yung bulak nandun. So masaya po. Salamat sa mga umatin. At ngayon ay 4:43 ng umaga at tayo kumunik doon sa live sa CLPM para po tayo makinig ng reflection at matutong muli at ma-remind sa mga paalala sa atin upang tayo ay patuloy na magkaroon ng tunay na pagbabago sa buhay. So ayan ay kunik muna natin sa kanila. At bago yan mga kapatid, nais kong batiin nga pala yung mga nandyan ngayon sa live. Teka, bakit nawala? Ayan. Sister Belinda Salvania, God first morning po. Sister Aurea Milihor, God first morning po dyan sa inyo. Sister Sweetie, Ate Lorna, magandang umaga sa inyo. Sister Marilyn, at si Nanay Nerissa, Sister Vicky, ayan, good morning po sa inyo. At sa lahat ng mga nandyan sa background mga kapatid. Ibigay ng Diyos Ama ang kanyang anak. Ibigay na sa atin ang lahat ng kayamanan ng langit. So ano man po ang sasabihin natin na wala tayong tinanggap, ay matitigilan po tayo sa araw na yon ng paghuhukom na yan. Ang ating mga labi, ang ating mga boses ay hihinto sapagkat ang ebidensya ng Panginoon ay napakaliwanag na lahat tayo tumanggap. And that they are without excuse who have refused to accept the gracious offering. Yun lang pala ang dahilan kung bakit tayo po ay walang maibigay sapagkat tayo mismo tumanggi sa mga ibinigay ng Diyos sa atin sa pagpili ng ating mga gawa na itinanggi na dapat nating ibinalik pabalik sa Diyos, nabigay pabalik sa Diyos, ay hindi natin ibinigay. Yan. So, yun po yung mabigat na statement. Ang sabi pa dito, our great conflict is with unconsecrated self. Sabi pa po dito, the things which now so often serve Satan's purpose as snares to deceive and destroy. Yun po, mga kapatid. When we conquer self, yun po sa kasunod wala, when we conquer self, we are more than conquerors through Jesus who has loved us. Ang pinakamatindi talaga nating kalaban, mga kapatid, ito pong sarili natin. Yan po yung sinasabi ni Once we fill the job, the contracts need to be signed by both parties. Usap po doon sa, Pastor Nelven, sa Romans chapter 7, ay ang definition po ng kasalanan, pag binasa niyo po yung Romans, Book of Romans ni Apostle Paul, ang definition ng self, ng kasalanan, walang iba kundi ay self. Self. Sa verse 20 po. Ayun po ang mabigat na definition ng kasalanan. Ang definition ng kasalanan ay self. Bakit? Kasi po mga kapatid, sinasabi ni Apostol Pablo, kung ang sarili natin ang unang nasusunod at pinaglilingkuran natin yung hindi ang Panginoon ang nasusunod, ay ibig sabihin, tayo ng Diyos, tayo ng Panginoon, hindi na siya. So para magkaroon po tayo ng malaking pagtatagumpay, kinakailangan yung mismong ating sarili ang ating mapagtagumpayan. Kasi ito ho ay maraming gusto na hindi gusto ng kalooban ng ating Panginoon. Kaya sabi po dyan sa chapter na yan, mayroon akong mga bagay na gusto kong gagawin pero hindi ko ginagawa. At may mga bagay na ayaw kong gawin, yun ang mga bagay na ginagawa ko. Yun yung matinding labanan dyan, mga kapatid. Dito ho sa stewardship, sinasabi ko nga po sa inyo, ay pinalalaki natin ang Diyos.
at pinaliliit natin, kung maaari lang, wala na yung sarili natin. So yun po yung point dito. So ang akin pong reflection dito, personal take ko po dito sa binasabi po ni Sister White. Sabi niya dito, the things which now so often serve Satan's purpose as snares to deceive and destroy. Meron po, ang ginagawa po ni Satanas, binibitag niya tayo sa mga ling paggamit ng mga ibinigay ng Diyos sa atin. Doon ang bitag niya. Binibitag niya tayo, ini-snare niya tayo sa mga bagay na ginagamit natin ng mga kaloob ng Diyos na hindi ayon sa layunin ng Diyos natin gagamitin, kundi sa layunin ng kaaway. So mga kapatid, yun po yung reflection sana natin. No? Ano ba yung mga bagay na ibinigay ng Diyos sa atin na ang ating pong pinagagamitan ay hindi ang Diyos ang nasusunod, kundi po tayo, yung sarili natin. Ayaw natin tanggihan yung sarili natin. At sa halip, ginugusto natin yung gusto lang natin at hindi yung gusto ng Panginoon natin. Tayo na ho ang Diyos, hindi na tayo katiwala. Sapagkat tayo na pong nasusunod, hindi na po si Jesus ang ating Lord, kundi tayo na po ng Lord of ourselves na. So mga kapatid, ano po ba yung mga bumibitag sa atin? Yun po yung siguro magandang reflections natin. Ano yung mga bumibitag sa atin na pakana ng kaaway na sa halip na gamitin natin sa mga layunin ng Diyos ay sa layunin ng kaaway natin nagagawa. Paggamit ng panahon, paggamit ng lakas, paggamit ng talino, paggamit ng talento, paggamit ng treasures, wealth, possessions. Kaya ba natin ito ino-offer? Kaya doon po sa chapter 7 ng Romans, kung babasahin po ninyo, ay habang nabubuhay pa, sabing ganon yung babae, hindi pwedeng makipagrelasyon yung lalaki. Hanggat nabubuhay po yung sarili, hindi pwedeng pumasok yung panibagong relasyon natin sa Panginoon. Kinakailangan munang mamatay ang isa para makapasok ang panibagong relasyon. Mga kapatid, tandaan po ninyo, nung araw na dinesisyonan natin na pinili natin si Jesus na ating Panginoon, patay na po yung sarili natin. Kaya nakapasok po yung panibagong relasyon. Kahit po tayo inabautismuhan na, pero nabubuhay pa rin yung sarili natin, hindi ho makabuo ng relasyon si Jesus sa atin. So through the grace of God, na-appreciate natin ang biyaya at kaloob ng Diyos sa atin, namatay na po yung sarili natin. Kaya po tayo binautismuhan. Inilibing na sa tubig ang ating sarili. Ipinako ng kasama ni Kristo sa krus. Kaya nakapasok na ho yung bagong relasyon. Hindi na ho tayo nakikipagrelasyon kay Satanas. Kaya itong ating katawan ay ipinaglilingkod natin sa katuwiran, hindi na sa gusto ng laman. Ayan mga kapatid. Ano po? Kumusta po tayo mga kapatid? Kayo po dyan na nakikinig. Kumusta po sa paggising po natin sa umagang ito? Sana po ang ating unang naging akto ay balik ako sa Panginoon. No? Siya ang aking karelasyon ngayon. Patay na yung sarili ko. Gusto ko pang matulog sana pero hindi, patay na. Gusto ko siyang unahin. Gigising akong intensyonal ng maaga kasi gusto kong hanapin ang Diyos, ang kanyang katwiran at ang kanyang kaharian. Sapagkat kung uunahin ko siya, hindi ako magkukulang kailanman. And all these things shall be added unto you. Kaya mga kapatid, beautiful people putting God first. Beautiful people, wonderful people, putting God first. Yan po ang ating pong paanyaya. God bless you po. Amen. Yeah. Salamat po, Pastor Jerry. At nakita rin po natin dito sa chapter 3 na when we conquer self, sabi po dito sa the greatest conflict with self, we are more than conquerors through Him who has loved us. Tayo pala ang pinakamalakas kapag na-conquer natin ang ating sarili, Pastor Jerry, mga kapatid. Dahil ang pinaka-matindi nating kaaway, sarili talaga natin. Yan. Araw-araw tayo po ay pumipili kung gagamitin ba natin para sa Panginoon, yung oras natin, yung lahat ng meron tayo o para sa kaaway. Yan. Kaya po, lagi nating babantayan. Hindi ang ibang tao,
kundi ang ating sarili. Kasi minsan, binabantayan natin yung pagkakamali ng ibang mga tao. Yung pala, ang dapat nating bantayan, yung mga sarili po natin. Dahil talagang naiiba tayo ng landas bawat araw kahit na tayo ay mananampalataya. No? So, di po, meron pa po kayo mga testimonies, mga kapatid? Iba pang reflections sa ating pong pag-aaral? Taas lang po kayo ng kamay or mag-open po kayong video? Pastor Nelven, Sige po. may mga reflections dyan sa Facebook. May 34 na po tayong nakasubaybay sa ating pong live stream. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord for the another victorious day. This is another victorious day for us because tayo po ay nakapanagumpay sa sarili natin sa biyaya at tulong ng ating Panginoon. Meron po tayong mga kapatid na nakasubaybay na 34 at dito po sa atin ay 90 na. Aba, ay maganda ho itong simula ng isang linggo natin. The first day of the week has been a victorious day to each one of us. Na pinili nating intentional ang hanapin muna ang ating Panginoon. Ayan, sige. Meron po, actually, Pastor Nelben, may tutuloy po sana natin yung testimonya ni Sister Mercy, Ginares. Kung wala pong mga testimonya pa yung mga kapatid, paano nyo napanagumpayan yung sarili ninyo, yung meron kayong gusto na hindi nyo na ginawa kasi hindi yun ang kalooban ng Diyos. Maliliit na bagay po ba, pero kasi ito si Sister Merce, Pastor, kung nasubaybayan mo yung storya niya, mahaba-haba, sana matatapos na natin ito ngayon, ay matinding pakikipagbaka sa sarili ang kanyang ginawa, ng kanyang sabihin na sa kabila ng kanyang mga downs, yung bankrupt na ang kanyang farm, dun siya nagdesisyon na ibigay sa Panginoon ang pinakamalaking porsyento ng kanyang income. Praise God. Nagtagumpay siya, Pastor. Talagang pinagtagumpay siya ng Panginoon sa kanyang ginawang pagpili kasi alam niya, nakabuo siya ng isang pananaw sa pananampalataya niya sa Panginoon na hindi naman talaga sa kanyang lahat. Kung kukunin niyang lahat, di sa kanya naman yung karapatan niya yun. Kahit nga buhay ko, kukunin niya, sa kanya naman yun, wala akong irereklamo. Parang dumating siya sa buhay na gano'n. Pero hindi nga po siya pinabayaan ng Panginoon nung dumating po yung sakuna sa kanilang farm, yung maisa nila, malaki sanang lugi, pero sa halip, pinabunga ng Panginoon kasi nga siya ang Diyos na nagpapabunga ng lahat ng mga pananim. So, ang Panginoon ang nagbibigay ng increase o pakinabang, Gusto niyo bang ituloy natin ito, mga kapatid, yung story ni Sister Nurse? Sige po. Sige po. Kasi hindi pa niya natatapos yung kanyang story doon sa kanyang asawa. Maganda yung sa story ng kanyang asawa, Sige po, atin pong ire-ready. Yan. I-advance na po natin. Ma'am We don't pera. Nung time na yun, kailangan namin ng pera. Pero bakit ako nag-increase? Dinagdagan ko ng 10%. Puputulin ko na yung mga puno ng cucumber. Sabi ko, bakit? Kasi po, murang-mura na. Yung ibang farmer doon, hati kami ng likod sa atin. Kasi alam niya yung lahat ng kailangan natin. Pinoprovide na yun. Kaya ito, yung result. Alam niyo ba, yung 1 kilo na sweet corn, yung pinaka-peak, pinakamarami, 33 kabans yung harvest mo. Pero after nung baha, alam niyo ba yung pinaka-highest? 47 kabans. Natin yan, mga kapatid. Really? Pira lang talaga yan. Paano yan yung stewardship na sinasabi mo? Kasama na yung mga seminar. Sabi niya, ikaw lang magpunta. Kasi alam ko naman, pera-pera lang yan. Oo. Head siya that time. Sabi ko, director natin sa SSD ngayon, nag-seminar siya ng stewardship. Ayaw niyang pumunta. Ayaw niyang mag-attend. Decon head siya that time. Sabi ko, pumunta tayo, magsisimula na ngayong Merkulis yung seminar. Sabi niya, ikaw lang magpunta. Kasi alam ko naman, pera-pera lang yan. Oo, sabi niya. Tithes and offering. Sabi ko, hindi. Kasi diba yung stewardship, yung kabuuan mo and response sa kabuuan ng Diyos.
Yung binigay niya. Siya, hindi, pera lang talaga yan. Paano yan yung stewardship na sinasabi mo? Kasama na yung mga women's? Kasama na, oo, buong church, sabi ko. Ayaw niya talaga. Pero nga, Adventista tayo, pagka Friday, magsisimba. O di, ito, yung binasa. Jesus sat down opposite to the place where the offerings were put and watched the crowd putting their money. Yun yung turning point niya. Bakit? Sabi niya, tinitingnan pala ng Panginoon yung mga binibigay natin. Nakatingin pala siya. O di ba? O doon, gumawa siya ng commitment. Okay. Ito, gumawa na siya ng commitment, 10%. Nagtanim siya. O, tingnan mo yung mais. Parang wala talagang bahid ng kung ano-ano dyan na mafe-failure. Kasi ang ganda-ganda, sabi niya, pag uwi niya ng bahay, alam mo, loves, yung mais natin, ang ganda, sabi niya. Alam mo kung malaki yung ano natin, yield natin, harvest. Okay, congratulations, sabi ko. Ganyan talaga magbigay ang Panginoon. Ngayon, after 3 days, tumawag yung tao namin doon. Sabi niya, boss, puntahan mo dito. Parang ang daming uod. Sabi niya, yung full army worm. Sabi niya, isprayan mo. Tapos na po, boss. Nag-spray na ako. Sabi niya, ulitin mo. Inulit. Tapos sabi niya, wala pa rin. Parang dumadami naman. Sabi niya, i-yellow label mo. Alam ng mga farmers yun. Yellow label mo. Tapos i-double dose mo. Yun, nag-double dose na. Wala pa rin, sabi niya, bus, punta ka talaga dito. Hindi ko maintindihan, parang every spray, dumadami ng dumadami yung uod. So, pagpunta niya, ganito na yung itsura. Ang dami ng ano. Dun niya na remember. Noon pa lang time na nakita niya ito, sabi niya, uy, ang ganda-ganda nito. Malaki yung harvest. Malaki din bibigay ko, isusuli ko sa Panginoon, sabi niya. O, di ba? Sabi niya, oh, lumuhod siya doon, nag-pray siya. Sabi niya, Lord, andyan ka lang sa taas, nakaupo, tumitingin-tingin, wala ka namang trabaho. Pwede 5% ka lang, wag na lang yung 10%. Umiyak siya nung nakita niya na ganito na. Nagsisi siya, sabi niya, sorry talaga, Lord. Hindi ko na talaga babawiin yung promise ko sa inyo. Dadagdagan ko pa. Sabi niya. Yun. Wala talaga siyang nakuha kahit isang sako. Failure lahat. Sabi dito sa Ecclesiastes 5, verses 4 and 5, when you make a vow to God, do not delay to fulfill it. He has no pleasure in fools. Fulfill your vow. It is better not to make a vow than to make one and not fulfill it. Mga officers naman dito, hindi yan matatakot mag-commit. Di ba? Alam natin yan. When we commit to the Lord, talagang hindi siya mag-aatubiling i-bless tayo. Kami, sa dami ng ano namin, hindi namin kaya may mga farmers kami. May kontrata sila sa amin. Tapos, nung na-train na sila, binigay. Yeah, Pastor Nelven, bukas natin kumpletuhin. Ano na lang to, meron na lang 3 minutes na lang yung kanyang testimony. Ano po ito, bawat yugto ng experience po ni Sister Mers ay mga prinsipyo po ng pagiging katiwala. Pagiging katiwala po yung itinuturo sa atin, mga kapatid. So, kaya akin pong pinuputol-putol kasi gusto ko na ma-express natin ng buo yun pong ating mga prinsipyo na yun. So, ang prinsipyo po natin ngayon na natutunan ay huwag tayong matakot na magbigay ng vow o promise sa Panginoon. Dahil, mga kapatid, hindi pong ibig sabihin ng text na binasa po natin sa Ecclesiastes ay huwag na lang kayong bumuo ng vow, ng promise, kasi hindi nyo naman pala gagawin. Hindi, mga kapatid. Ang sinasabi po talaga doon ni Haring Solomon
ay mag-promise kayo sa Panginoon at tutulungan kayo. Mas mabuti na gumawa ng vow kaysa walang vow, na may narinig naman po tayong magagandang mensahe, ayaw pa nating i-commit yung sarili natin. Baka hukapusin tayo ng panahon, bukas makalawa, baka matulad tayo sa lalaki na ikinuwento ni Jesus, na sabi niya, ay, ang kalaki ng aking saan ko kaya ilalagay aring mga kadaming anin ere? Saan ko kaya ilalagay ere? Napatayo pa ako ng ganyan, magkapatayo pa ako ng ganyan, nalimutan niya sa plano niya yung Diyos na nagbigay ng abundance. Kaya sabi ng Panginoon sa message niya, oh, hangal na lalaki, hindi mo ba alam, bukas wala na ang buhay mo. Baka dumating po tayo sa ganung punto, kapusin na tayo ng panahon. Kaya mas mabuti po, magplano tayo at sa plano natin, ng pagko-consecrate ng sarili natin sa Panginoon, ay sabihin natin, Panginoon, ipinapangako ko ito para sa iyo. Pinapangako na tuparin. Kasi may mga taong mangangako pero wala naman pala tuparin. Para yung mga taong nangutang, nangangako, babayaran, pero sa totoo lang, wala naman talagang planong bayaran. Nangungutang lang, pero walang planong bayaran. Ganun po sa pagkukumit mga kapatid. When we commit something to the Lord, we promise to give back to God everything na meron tayo, ay isama po natin sa plano yung pagtupad. Paano natin tutuparin yung mga plans na yon. So at tutulungan po tayo ng Diyos, doon tayo ibe-bless ng Diyos sa mga plans na yon. At sapagkat siya ay part ng ating plans, naniniwala po ako mga kapatid, hindi tayo pagkukulangin at pababayaan ng ating Panginoon. Maaaring hindi magiging maunlad, pero hindi tayo pababayaan ng Diyos sa ating araw-araw na pangangailangan. So yun po ang ating mensahe doon mga kapatid. Salamat po. Okay, maraming salamat po Pastor Jerry. So bago natin patutugin ang ating COP video o yung ating pong video ngayon, ay nais ko pong ipakilala sa inyo ang ating pong speaker sa umaga na ito, si Ma'am Josephine Soriano. Tama po yung aking Soriano. Yan. Siya po ang ating pong Publishing Ministries, Spirit of Prophecy and Health Director dito po sa Central Luzon Provinces Mission. So ating po siyang pakinggan pagkatapos po ng ating pong station ID, yung ating pong awit ngayong pong umaga. God bless po sa inyo pong lahat at ating pong ihanda yung ating pong notes dahil kanya pong tatalakayin ang section 3 dito po sa chapter 3 na A Foul Plot. So happy God First morning po sa inyo pong lahat. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then-known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel,
The religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Okay po, tayo po ay manalangin bago po natin mapakinggan si Ma'am Josephine. Kahangahangang Diyos, kami po'y patuloy na sumasamba sa inyo at aming idinadalangin ang aming pong mga sarili. Ihanda niyo po nawa kami sa pakikinig sa inyo pong mensahe sa pamumuna po ni Sister Josephine. Salamat po o Diyos sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen.
Alan was highly successful in his business. Gratefully recognizing God's actions on his behalf, he decided to call a lawyer and an accountant and ask them to add God as a partner in the company's documents. While trying to fulfill the request, the lawyer and the accountant soon realized how difficult it was. According to the laws of the land, a business partner must provide an ID number and an address in the country. How could they find God's ID and address? One day, after returning home frustrated by the legal complications, Alan found Psalm 50:12, which reads, "If I were hungry, I would not tell you, for the world is mine and all its fullness." Immediately, everything became clear to him. The words, "The world is mine and all its fullness," hit him as never before. Suddenly, he realized that in his distorted notion of ownership, he was still willing to be in charge, to be the owner. However, more than that, he was attempting to downgrade the actual owner to the position of a mere partner. As Alan came to his knees, he felt a deep peace. He understood that instead of being the owner, he had been given the temporary privilege to have his name on the documents of God's company. Moreover, God was simply asking Alan to manage that company on his behalf, to fulfill God's holy purposes on earth, to reach others for eternal life. If he would humble himself and connect with the owner through prayer and studying his word, Alan understood that he should never worry about that company's problems anymore. God, the true owner, would take care of every detail, not only of that company, but of his life. Some Christians may still believe that they can help God's cause with their possessions, but the opposite is true. While we are still alive, God is helping each of us, constantly imparting to us possessions he has in store. Furthermore, after life ends, he places those same goods in the hands of others. We may not always acknowledge God's ownership, but that doesn't change the truth about what he is. Instead, it changes us. But if we forget that he is the owner of all things, we will develop an arrogant heart and haughty looks, which will lead to a fatal separation from God. Therefore, as a merciful reminder that he is the owner, he asks us to regularly return to him tithes and offerings from all that belongs to him and that he has lent us. And we say to return instead of to give, because the Bible indicates that when we bring tithes and offerings to God's storehouse, we are actually giving them back to him, who is the owner of all things. As we faithfully return tithes and promise, which is our regular and systematic offering, may we put our desires last and God first. Amen. Mr. Josie, kayo na po. Amen. Good morning po sa lahat. Mag-share lang po ako ng aking screen po, Pastor. Po. Nakikita na po ba, Pastor? Opo, i-maximize nyo na lang po. Full screen po. Ayun. Okay na po. Kita na po. Kita ko na po. Ewan ko lang sa iba nating mga kasama. Palagay ko kita na po namin lahat. Opo. God bless, Ate Josie. Opo. Hindi po. Saglit lang po. Saglit lang po, Pastor.
Okay. Sorry po. Good morning po sa ating lahat. Medyo ano ko lang po yung aking screen kasi mahina po yung aking internet. Yun po. So ngayon ang ating pong pag-aralan ay ang pamagat po nito ay A Foul Blot na kung saan ay nasa chapter 3 ng ating Counsels on Stewardship. Ano po? Tinagalog ko po ito at nakalagay po siya sa Tagalog ay isang maruming batik. Isang maruming batik. So ano ba yung ibig sabihin ng isang maruming batik? Yung pong pag tayo po ay mga nanay naglalaba, susuot ng mga damit, nagkakaroon po ito ng mancha. So yun po yung aking pagkakaintindi. Tama po ba ako na nagkakaroon siya ng mancha, no, sa ating mga damit? Just like din yung ating maganda yung ating pag-aralan ngayon sa Counsels on Stewardship na kung saan ito ay ang pagsasaayos ng katapatan sa pangangasiwa. So, yung ating palang mga ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, ang samantala na ating pangangasiwaan ay dapat ito ay atin pong isinasaayos, mga kapatid. Ang nakalagay dito sa Luke 16:10, ang tapat sa kakaunti ay tapat din sa marami at ang hindi tapat sa kakaunti ay hindi rin tapat sa marami. A foul blot o isang maruming batik o isang dungis ay ang pagiging katiwala ay hindi lamang sa wastong pamamahala ng mga ari-arian, kundi ito rin ay tungkol sa pagkahanay-hanay ng ating puso sa layunin ng Diyos para sa mga biyayang ibinigay niya sa atin. No? Sa Counsels on Stewardship, dito sa Kabanata 3, binibigyan diin ni Ellen G. White ang seryosong usapin ng hindi katapatan at pagpapabaya sa aspeto ng pinansyal at moral na integridad. No? Pinapaalalahanan niya tayo dito na may malaking responsibilidad tayong iniatang sa atin bilang isang katiwala ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, tayo po ay napanood ko sa YouTube na tayo bilang isang Adventista, isa tayo sa hinahangaan na talagang mabuting katiwala ng ating mga pinagkatiwala ng ating Panginoon ari-arian. Kasi napalago ng Iglesia Adventista kung ano yung ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin sa health, sa school, at maging sa finances natin. Kaya nga kasama tayo doon sa richest churches in the world. Hindi naman ibig sabihin yun na mayaman ka, kundi ang ibig sabihin nun paano pinalago ang mga ipinagkatiwala ng ating Panginoon. Kaya po mayroon po ako ditong unang nais na ibahagi na ang una dito ay ang katotohanan ng hindi matapat na pangangasiwa. So itong hindi pagtatapat natin sa pangangasiwa, ito yung nagiging batik doon sa ating pagpangasiwa sa mga kayamanan or mga resources na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. So paano kaya yung paano nagkakaroon ng batik, no? Batik doon sa mga pangangasiwa natin. Una po, ang pagpapabaya natin sa ikasampung bahagi at mga handog. Malinaw po yan sa ating mga kapatid na sa Malakias 3:8-10 na sinabi na dapat magbigay ang nararapat sa Diyos ay ang hindi pagbibigay ng nararapat sa Diyos ay tulad ng pagnanakaw.
Ang ganitong hindi katapatan ay umaharang sa biyaya ng Diyos. Di ba mga kapatid, ito po ay talagang ang katotohanan nito ay alam po natin, no? Na ang lahat ng ating pag-aari ay hindi atin. Hindi ito lamang, ito ay sa Panginoon. Kaya narapat na ibalik natin sa Kanya. Yun pa lang yung Kanya na yun. Paano pa yung ating handog? Ang ating mga handog. Naalala ko mga kapatid na during that time na ako ay hindi pa convertibo, no, kasama lang ang aking asawa, ang talagang hanga ako sa kanyang katapatan, na talagang kahit na anong mangyari, kahit na yung asawa magagalit, ay ang tithes ay hindi pababayaan. Which is yan ay nakita ko sa kanya na ang Panginoon ay hindi nagpabaya po sa kanya. Ano po? At ang pangalawa po dito, yung ating mga talento, bukod sa pananalapi. Minsan nakakalimutan natin na naisip natin, lalo na sa church natin, ay sila na lang dyan kasi sila lang naman ang may pera, sila lang naman ang magbibigay. Hindi po ganun mga kapatid. Pag tayo ay may talento sa maliit na bagay o sa malaki man, talento mo ang maglinis ng ating iglesia, dapat ay ito ay ating ginagawa. Ang napakabuting sa aming pong church, mas naintindihan ng mabuti, pinapaintindi namin sa mga kabataan na ang inyong mga time, kung hindi din lang naman kayo masyadong busy sa inyong bahay, pumunta kayo sa church at tayo ay maglinis, magbayanihan. So yun ang ginagawa namin sa kanila, na which is yung kanilang pagtulong, no? Na maging masaya sila, na magamit sila sa paggawa sa ating church, nakakapag-contribute sila. No? At ang isa po dito ay yung, alam naman po natin na ang katapatan natin sa kapwa. Ang pagtatapat sa kapwa natin, kung paano, sabi nga, kung huwag mong gawin sa iyong kapwa ang iyong hindi din nila nais na gawin sa inyo. So, ang pandaraya ay hindi po yun tama sa atin. Isa ding example ko ay yung tayo ay pinagkatiwalaan. Siyempre marami po sa atin ang pinagpala. Sa ating mga pananalapi, minsan ay nagkakaroon pa tayo ng pag-agam-agam, nagkakaroon din tayo ng pamamaraan kung paano natin gagawin ito. Yung pananalapi ay, kung ito ay iyong idiniposit sa isang bank. Tapos, mag-deposit kasi siyempre sa isipan natin, gusto natin mapalago ito. Diniposit natin ito. At in the end, dumating sa puntong ang bangko pala na ito ay nagsara. Di ba, mga kapatid, nagsara yung bangko. Ano kaya yung ating mararanasan? Ano kaya yung ating mararamdaman, I mean, no? Na yung iniisip natin na yung ating pera ay kikita ng kaunti o ininvest natin, lalago ng kaunti, or ininvest natin ito sa malaking investment, bigla na lang sa isang iglap. Ganun ang nangyari. Siguro talagang yung iba, pag malaki yung mga pera na na-invest sa ganyan, di ba, nagpapakamatay. Yung iba naman talagang hindi alam kung ano po yung gagawin. Hindi na isaayos po yung pangangasiwa nung kayamanan, nung resources na ipinagkatiwala sa atin. Kaya po, nagkaroon ngayon ng lamat ito, nagkaroon ngayon ng batik ito. No? Batik ito dahil nga sa hindi tama na pangangalaga. Bakit po hindi kaya naging tama yung pangangalaga? No? Dahil ito ay hindi natin itinatalaga sa ating Panginoon. Pangalawa, mga kapatid,
ang bunga ng hindi matapat na pangangasiwa. So paano ba yung nagiging bunga pag hindi tayo nagiging matapat sa pangangasiwa sa ating mga pananalapi? Sa Josue 7, kung ating pong maalala ang kasalanan ni Akan sa pagkuha ng mga ipinagbabawal na yung, di ba, nang sila po ay nanalo sa kapagdigma, marami silang mga nakuhang mga possessions, mga gold, lahat, ang dami. At nagkaroon siya ng parang inggit or imbot na galawin niya yung mga nakuha na yon, no? Na dapat iyon ay doon yun sa Israel, sa bayan ng Israel, di ba? Yun po yung dapat doon, dapat dadalhin. Pero pinakialaman niya, ano po ang nangyari sa kanya mga kapatid at ang kanyang buong sambahayan. Di ba sila ay binato, sila ay nangamatay. No? Dahil hindi iyon ang nais ng Panginoon. No? Minsan pag sumusobra, yung kanina nakita ko doon sa testimony, pag sumusobra na yung nasa atin, parang, Panginoon, pwede bang 5% na lang muna? Di ba? Parang ganun po ang nangyayari. Minsan naman nakita, ay, ang dami naman ito. Pwede bang bawasan ko muna ito, Panginoon? So, nagkakaroon yung lamat, nagkakaroon ng batik, no? Nawawala yung ating integridad, no? So, nasisira yung ating patutuo bilang isang Kristiyano. Ang kasakiman at ang makasarili ay umubos na, no, sa ating, yun ang namuo sa ating puso dahil doon sa kakaunting yaman, kung tutuusin kakaunti lang po iyon, no. Kaya lang tayo po ay nagpadala doon sa pagmamakasarili at kasakiman para po sa kayamanan na yun. At hindi iyon nais ng ating Panginoon dahil may kaukulang parusa, may kaukulang kaakibat na pangyayari yung hindi natin pagsunod sa ating Panginoon. Just like din doon sa matapat na katiwala, no? Na hindi siya naging matapat, pinalaya siya dahil sa kanyang maling pamamahala. Kaya lagi nating tandaan mga kapatid, yung integridad, no? Kahit nga daw ikaw na lang yung naiiwan sa mundo, ikaw na lang yung pinakamahirap na tao sa mundo, basta't ikaw may integridad, di ba? Nakatayo ka ng taas noo. Taas noo. Dahil wala kang nagawang pagmamakasarili, wala kang nagawang kasalanan sa iyong kapwa at lalong higit ang Panginoon ay inyong sinunod. Kaya ang lahat ng ating mga ginagawa ay nagkakaroon ng bunga. Nagkakaroon po ng batik ito. Ano po? Pangatlo ay paano ba ang tawag sa pagbabalik loob? Sorry po. Ang tawag sa pagbabalik loob sa pangangasiwa. Ang panunumbalik ay nagsisimula sa pagkikilala. Ito na po mga kapatid. No? Nagkakaroon tayo ng kasakiman. Bakit tayo nagkakaroon ng ganun? Nawawala yung relasyon natin sa ating Panginoon. Kaya dapat po iyon ay ipapanumbalik natin. Huwag nating hahayaan na yung kaaway ang siya pong gumawa, no? Siyang manaig sa atin. Kaya ano po ang dapat nating gawin para manumbalik tayo? Dahil dinadala na tayo ng ating makasariling likas. Masariling likas tungo doon sa silo ng kaaway. So ano po ang ating gagawin? Kailangan po natin na magsimula tayong muli na kikilalanin po natin na yung ating kasalanan. No? Ating sarili, tayo ay makasalanan. At dahil tayo ay makasalanan, tayo ay magsisisi, no? At dapat na maging matapat tayo sa pamamahala. So, sa paano ba ito? Muna, kilalanin natin na pag na tayo makasalanan sa John
1:9, sa 1 John 1:9, na tayo'y patatawarin kung tayo'y magpahayag ng ating makasalanan. Ang Panginoon po natin kung minsan ini-ignore lang natin kasi yung ating sarili, yung ating inuuna. Minsan nga mayroon lang tayong kakaunti, ano na tayo kaagad, no? Kung ano-ano na yung ating naisip, no? Naisip na, ay, kailangan bumili na ako ng ganito, bumili na ako ng gadget, lalo na ngayon, December ngayon, marami na akong bonus, nawala na yung, Panginoon, ganito yung aking gagawin ngayong pagdating ng aking bonus, pagdating ng ganito ko, lalo na sa mga kabataan natin ngayon. Medyo nawala na yun. Dapat pala, dapat kailangan, Panginoon, ituwid mo ako, Panginoon. Laging, Panginoon yung ating nasa isip. Kasi pag hindi po nangyayari yun, mga kapatid, lalo na sa ating mga anak, kailangan iyon ay lagi nating alalayan ng ating mga anak. Dapat po ay laging paalalahanan na ang lahat ng bagay ay hindi sa atin. Upang hindi tayo masilo ng kaaway. At kasunod po dito ay katapatan sa pagbibigay. Magpanibago ng pangako. Magpanibago ng pangako na ibigay ang nararapat na ikapo at maging mapagbigay bilang tanda ng pagsunod at pasasalamat. Isang aking experience, mga kapatid, yung aking anak bago lang nagtrabaho. Minsan sabi sa akin, kasi ako nagre-remind, anak, yung tithes mo, ganito, ganun. Mama, ang dami ko pang bayarin. Mama, ang dami ko pa. Sabi ko, anak, hindi ganyan. Yung isang mabuting katiwala ng ating Panginoon. Minsan po, pag yung anak natin ay influensyahan ng mga kasama niya, o di kaya minsan napapalayo sa atin, no? Talagang ang pagsubok ay nandoroon. Mabuti na lamang at ang mga anak natin ay itinalaga natin sa ating Panginoon na kung saan na ibabalik po sila, na ibabalik sa kanila ang mga aral. Kaya kahit pala ang isang aking nakita dito, kahit pala yung mga anak natin malalaki na, ay nandun pa rin yung paalala natin sa kanila. Ganon din sa ating mga sarili. Na lagi nating ipaalala na ang Panginoon ang siya nating uunahin sa lahat ng ating mga gagawin. At lalong higit sa mga pag-aari na ipinagkatiwala niya po sa ating pagkakaroon ng katapatan sa lahat ng bagay. At dapat nga ito ay nakaayon ang bawat pagkilos natin sa mga prinsipyo ng Diyos. Dahil tayo din po bilang mga mananampalataya ay tinitingnan po tayo ng ating mga kaibigan, ng ating mga kamag-anak, kahit na po yung mga miyembro natin sa ating iglesia, mga kasamahan natin. Tinitingnan po tayo kung paano na ang replika ng Panginoon, paano ang prinsipyo ng Panginoon ay nakikita sa ating buhay. Kaya dapat po iyan ang nananaig lagi sa ating buhay. At pang-apat, dahil nagkakaroon tayo ng batik, nagkakaroon ng dungis, tayo ay bumalik sa ating Panginoon. At pag tayo ay manumbalik sa ating Panginoon, ano ang gagawin ng ating Panginoon sa atin? Ang sabi ay ang gantimpala ng matapat na pangangasiwa. Pag tayo po ay nagtatapat, tayo naman po ay may gantimpala. Di po ba? Amen ba, mga kapatid? Amen. Amen. Ang sabi po sa Matthew 25:21, magaling, tapat at mabuting alipin. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. So, ang matapat na pangangasiwa ay nagdudulot ng pagpapapala. Dito man sa lupa o sa buhay na walang hanggan, no? Mga gantimpala sa lupa ay nadagdagan ang tiwala mula sa iba,
ang mga oportunidad para sa paglago, ang mga nagtatrabaho nating mga kapatid. Pag ikaw ay tapat sa iyong trabaho, nandyan man ang iyong boss o wala man ang iyong boss, nagtatrabaho ka ng nasa maayos at nasa mabuti ang iyong, hindi ka nagnanakaw ng oras, ano ang gagawin sa iyo? Sigurado po ay kayo ay pagpalain. Ano po? Na makikita ng iyong boss kung ano ang iyong ginagawa. Just like din ang ating Panginoon, nakikita niya lahat ng ating ginagawa. No? Kaya dito pa lang sa lupa, pinapractice na po tayo. No? Ano po? Pinapaalalahanan na tayo ng Panginoon na ito dapat yung ating gagawin, na ang paglago natin dito, ito ay isang oportunidad na ibinigay sa atin ng Panginoon. Oportunidad din to na palaguin niya lahat at oportunidad po natin na ibalik din lahat ito sa Kanya. No? So dapat ang kagalakan, no? Kagalakan, kasiyahan sa pagsunod ay nanturoon. Kaya nga ang sabi nga dito sa chapter 3, sabi na dito, hindi natin dapat malimutan kailanman na inilagay tayo sa sanlibutan ito upang subukin. Kaya po may marami tayong, in the long run, may process na po tayong nagkakaroon tayo ng batik, ng stain, ng mancha. Ito po kasi ang sinasabi dito sa Councils on Stewardship, na nailagay tayo sa sanlibutan ito upang subukin, upang mapagpasyahan ang ating pagiging angkop sa buhay na kakaharapin. So ang pinakamaganda dito, walang papasok sa langit na ang likas ay nadumihan ng maruming batik ng kasakiman. So ang kasakiman talaga pala ang siyang dinidiin dito. Kaya nga sinusubok tayo ng Diyos dito sa pagbibigay sa atin ng mga pansamantalang pag-aari upang maipakita natin sa pamamagitan ng mga ito kung maaaring mapagkatiwalaan ng walang hanggang kayamanan. So napakaganda, lalo tayong hinuhubog ng Panginoon, no, dito pa lang sa lupa, na kung paano ang magiging mabuting katiwala. Kaya mga kapatid, ang sabi dito, magpasya tayong mamuhay bilang matapat na katiwala. Sa ating pagtatapat na yon, kasama doon yung pagbabalik, no, ng mas higit pa para sa ikauunlad ng ating iglesia, ng ating gawain. Dahil malawak po yung gawain, mga kapatid. Maraming mga taong uhaw sa katotohanan, maraming mga taong hindi pa napapaabutan ng pabalita. At isa iyon sa ating misyon, na kung saan yung ating natanggap na katotohanan, kailangan din matanggap din po nila, malaman din po nila ang ating Panginoon. Inaalis ang bawat dungis ng hindi katapatan sa ating buhay. Ang mga biyaya na ating pinangahawakan ay hindi sa atin. Lagi po nating iisipin, hindi po sa atin ang biyayang ating pinangahawakan. Ito ay na sa Diyos na may lalang sa atin. Ang ating katapatan ay sumasalamin sa kanyang kaluwalhatian. Wow. Kung tayo ay tapat, no? Tayo ay sumasalamin sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Nagpapatibay sa ating patutuo at naghahanda sa atin para sa gantimpalang walang hanggan, mga kapatid. Napakasarap isipin yung gantimpalang walang hanggan, no, mga kapatid. Pero habang dito tayo sa lupa, tayo po ay meron po akong 3 hamon, no, bilang pagtugon doon sa ating napag-aralan sa isang the foul blot, na isang maruming batik. Una po ay suriin natin suriin ang mga bahagi ng ating buhay kung saan maaaring may hindi ka naging tapat sa pangasiwa.
sinusuri ko yung aking buhay ba ako'y nagdinilay-nilay, mga kapatid. Ay sabi ko, ang dami ko palang hindi pagtatapat, hindi nagtapat sa Panginoon. Unang-una po, yung aking sariling kalusugan, no? Pinabayaan ko yung aking sarili na kung saan, hala, sige, bapawi sa likod, hanggat kaya pa, sige lang ng sige. Sabi ng katawan ko, okay pa yan, kaya pa yan. Pero hindi pala, kailangan ipahinga, no? Yung ating katawan para hindi tayo magkasakit. Humingi ng kapatawaran sa Diyos at magpasyang magbago ngayon. Kung tayo man ay hindi ngayon tapat, tayo po ay humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Magbago na tayo ngayon. No? Ito ang panahon. Wala na bang ibang panahon. Ngayon na po. No? At mangako sa wastong pangangasiwa. Tandaan na pinararangalan ng Diyos ang mga nagtatapat sa Kanya. Kaya purihin po natin ang ating Panginoon at may mga ganitong, hello? Naririnig po ba ako? Yes po. Ang ganda po. Opo. Tuloy lang po. Stop ko lang po yung sharing. Ayan po. Ayan po. Kaya purihin po yung ating Panginoon sa umagang ito na tayo po ay karoon ng pag-aaral, pagbubulay-bulay po sa isang matapat na isang mga payo para sa pagiging tapat na pagtiwala. Ngayon po ay akin lang po nais yan po. Yung ating pong book na Counsels on Stewardship, yan po. Kung kayo po ay wala pa sa inyong churches, no? Gamitin po natin ito. Marami po tayong mga kulportor dyan, mga kapatid. Marami po tayong book na ganito. Ginagamit sa amin po, ginagamit namin ito sa kabataan. Ginagamit namin sa women, sa aming mga elders, para po mas lalong maintindihan, no? Mas lalong manatili sa kanila yung pagtatapat. Kaya nawa, sana yung mga aklat natin, lalo na itong mga Spirit of Prophecy books natin, ay meron po tayo sa ating iglesia. Muli po ay magandang umaga, God first morning po, mga kapatid. Amen. God bless po. Amen. God bless po. Pwede po natin buksan yung ating mga audio at mag-response po. Amen. Yes. Amen. Amen mga kapatid, ano po? Praise the Lord. At maganda yung ating lesson sa umaga na ito, ano po? So, yan. Tayo mag-reflect bago tayo manalangin. Ina-assign sana ako ni Pastor sa prayer doon. Sabi ko, hiwalay tayo. Ano? Hiwalay tayo kasi may sarili tayong prayer band. Ayan, meron tayong sariling prayer band at tayo may mga reflection pa dito, no? I-summary lang natin yung ang ating lesson, ano? So yan, a file blot sa English yung title, ano? Number 1, mga kapatid, ito yung aking mga nakita rito, ano? Yung ating buhay dito sa mundong ito ngayon, mga panahon ito ay bilang mga pagsubok lamang sa hinaharap. Kung ano man yung nararanasan daw natin dito sa mundong ito ay pagsubok lang. Para saan? Para sa hinaharap, ano po? So, kaya dapat isipin natin ang buhay na ito ay ang ating buhay ngayon ay pansamantala lamang dahil dapat ang ating paghandaan. Dapat makapasa tayo sa pagsubok na ito na kung saan maghahanda sa atin sa buhay na walang hanggan. Yun ang ating goal, ano po? So, sabi pa dito ay binibigyan din dito yung buhay na hindi lamang tungkol sa kasalukuyang pangkaranasan, kundi tungkol sa paghahanda para sa hinaharap. Tapos sinunod pa rito yung dapat ang ating partikular na aspeto ng ating karakter ay mga gawain na magpasya kung tayo ay karapat dapat na pumasok sa langit. Malalaman natin dito, malalaman daw natin yung yung ating
ang karakter, yung ating karakter, bantayan natin yung ating karakter kung tayo ba talaga karapat dapat na makapasok sa langit, mga kapatid. Ano po, matindi, no? Pag tinanong mo yung sarili mo, ako ba makakapasok sa langit ngayon? Sa ngayong oras na ito, pag dumating ang Panginoon, kapag ang sagot mo ay hindi, naku po, medyo kailangan natin mag-adjust. Adjust, ano? Sa point number 2, may panganib ang pagiging makasarili. Bakit ganito yung point number 2? Kasi yung point number 1, sigurado ko kapag yung pagsubok na dumarating sa atin, pagiging makasarili, ay hindi talaga tayo makakapasok sa langit. Gusto kong mag-reflect sa sinabi niya kanina, no? Yung anak daw niya, no? Sabi niya, oh anak, yung tithes mo, tabi mo na. Ang sagot ng anak, Mama, ang dami ko pang bayarin. Masakit, ano? Masakit bilang isang magulang na ganito yung sagot ng anak. Pero sino may pagkukulang dito, mga kapatid? Yung anak ba? O yung magulang? Dalawang sagot, mga kapatid. Unang-una, yung magulang ay may pagkukulang. Bakit? Dapat na natutunan ko sa isang seminar, family seminar, yung ating mga anak ay atin ang i-train habang maliit pa. Hanggang 12 years old dapat na i-train na natin sa ganyang bahagi, ganyang buhay. Ano po? Para pag malaki na sila, sanay na sila. Kasi kapag malaki na, tsaka mo tuturuan, o yung anak, yung tithes mo, mahirap pong turuan ng malaki na. Nanlalaban na po yan. Ano? So, kaya ako, yung aking anak na maliit, ay tinuturuan pa namin. Pwede pa, maabot pa. 12 pa lang, magto-12. So, naiintindihan niya, no? Naiintindihan niya yung ganang mga bagay. So, kanyang paglaki, pag nagtrabaho na siya, papatuloy niya yung kanyang natutunan at sanay na siya doon. So, ano naman yung pagkakamali ng anak? Kung nagkamali magulang, hindi nagturo nung maliit pa, ano naman yung pagkakamali ng anak? Pagkakamali ng anak doon ay yung pagpili. Dahil sa kanyang kakulangan sa training nung siya maliit pa, siya ngayon ay hindi niya alam, wala siyang karunungan kung paano pumili. Pipiliin ba niya ang Diyos o pipiliin ang kaaway? Isang nakakalungkot na sagot, kaya malungkot yung magulang. Mas pinili yung hamon ng buhay na pagsubok, ano? Na kung saan nasilo siya sa kaaway. Ang bulong sa kaliwang tenga sa kanya, ay marami ka pang bayarin, huwag ka muna mag-tithes. Grabe na po. Ang tithes ay hindi natin dapat kalimutan. At lalong higit yung ating pasasalamat dahil meron. Bakit tayo kailangan magpasalamat? Dahil meron tayong tithes. Salamat po Panginoon, may tithes ako. Ibig sabihin meron akong 10% na ibabalik sa iyo dahil meron akong 100. Dapat ano yung pasasalamat? Yun yung offering, mga kapatid. Ano? So ayan, ayan ang nakita ko sa kanyang ni-reflect. So ayan, may panganib talaga yung pagiging makasarili. Dito siya nahulog, yung anak niya nahulog dito sa point number 2. Sa pagiging makasarili, inisip niya. No? So, hindi niya naiisip na kapag siya naging tapat, unahin niya maging tapat sa Panginoon, unahin niya yung puso niya, isuko niya sa Panginoon, yung kanyang maraming bayarin ay mauubos na hindi niya namamalayan. Ano po? Yun ang maganda na at tingnan natin, isaluhin natin sa lesson na ito. Kung tayo maraming bayarin, mga kapatid, huwag yan ang ating tingnan dahil problema yan. Anong titingnan natin? Tingnan natin ang Panginoon na tutulong sa atin sa ating problema. Kapag inuuna natin ang Panginoon, yung mga problema na yan, ng pinansyal, bayarin, hindi mo yung malalaman, paubos na pala. Ano? Unahin natin ang Panginoon lagi. Ano? Binibigyan din ng talata na pagka makasarili ay isang maruming mantsa. May mantsa pala tayo, mga kapatid. At meron ditong sinatawag na ano tayo ito? Tutuloy ko pagiging makasarili ay isang maruming mantsa na sumisira sa ating karakter. Grabe, no? Tapos, sabi pa rito kasunod, kaya hindi tayo makakapasok sa langit. Nako, delikado na. So, dahil marami kang bayarin, mga kapatid, hindi ka pala makakapasok sa langit pag marami kang bayarin. Bakit? Yung unang-una mong bayarin, yung di mo sinauli na tayo sa Panginoon. Paano kang papasok sa langit niyan, di ba? So, yan, pinapakita nito na ang kahalagaan ng pagiging makasarili at bukas palad. At ng paraan ng ating pamumuhay, pakikitungo sa ibang mundo. Pakikitungo sa iba sa mundong ito ay mahalaga para sa ating spiritual na paglalakbay at kaligtasan. Ayan na po, mga kapatid, mahalaga yung ating pamumuhay sa mundo na ito para sa ating spiritual na paglago bilang ating paglalakbay at kaligtasan. Nawa, huwag na tayong masilaw sa huwag na tayong mahulog sa mga bayarin na yan
Hindi ako magta-tithes kasi marami akong bayarin. Ano? Maganda yung reflection niya na yun, kaya inilista ko. Malamang mayroon sa atin dito na ganyan din. Ano? Marami po akong bayarin. Hindi muna ako magta-tithes. Saka offering, saka na lang. Pag nakaluwag-luwag na ako. Naku po mga kapatid, hindi ka po makakaluwag sa isang 100% yan. Dahil ganyan din ako dati mga kapatid. Ano? Hindi ka talaga makakaluwag. Kailan ako nakaluwag mga kapatid? Nung inuna ko ang Panginoon. Hindi ako nakapagtitestimony dahil nakikita ko lang sa iba. Sa akin ko mismo nakita mga kapatid. Ano? Aking natutunan sa buhay yung learn from my own mistakes mga kapatid. Huwag tayong matuto sa, although maganda rin naman yung mga matuto tayo sa pagkakamali ng iba. Pero ibang klase yung tama ng matuto tayo sa ating sariling pagkakamali. Bakit? Nakatatak sa puso yan, masakit eh. Tapos hindi ka pa matuto. Masakit na nga yung pagkakamali na yun, hindi ka pa natuto. Nako, pag may follow-up yun, may wave number 2 yun, mas masakit mga kapatid kapag hindi ka natuto sa iyong mga pagkakamali. Ano po? Yan, point number 3. Ano pa ang sabi ito? Paggamit ng mga pag-aari sa mundong ito bilang pagsubok. Marami tayong mga blessings na ibinigay ng Panginoon. Ano, gamitin natin ito ng tama. Dahil sinusubok tayo ng Panginoon. Tulad niyan, yung ating mga oras. Yan ay blessing. Yung ating lakas. Yan ay blessing. Sinusubok tayo sa mga panahon na ito habang tayo naghahanda. Kung magagamit ba natin yan ng tama. Kapag nagamit natin yan ng tama, may langit na bayan na naghihintay sa atin mga kapatid. Ano po? Yan ay 100% sure na sinabi ng ating Panginoon na ang magtapat sa Kanya hanggang sa huli ay siyang maliligtas. Pero hindi ka magtapat dahil marami kang bayarin, alam nyo na mga kapatid kung saan patungo yan. Ano? So nawa ay tayo na nagising sa umaga na ito na ang ating mga suliranin sa buhay ay pagsubok lamang sa mundo na ito. Pagsubok, tinetesting tayo kung tayo may handa nang pumasok sa langit na bayan. Kapag marami ka pang bayarin mga kapatid, delikado, baka hindi makapasok sa pinto ng kalangitan. Ano? Kaya ako yung mga bayarin ko, hindi ko iniisip, baka maging mantsa. Baka maging mantsa sa akin at hindi ako makapasok sa kalangitan. Ang delikado, ano po, sayang yung mga paghahanda ko at sakripisyo. Naisip niyo ba yun mga kapatid? Sayang yung inyong mga paghahanda at sakripisyo. Kung masisilaw tayo sa mga bayarin na ganyan, ano? Sa mga problema sa pagsubok sa buhay. Nawa mga kapatid, tayo ay natuto sa umaga na ito at piliin nating unahin ang Panginoon. Ang problema na yan ay mas malaki pa rin ang Panginoon sa mga problema. Huwag niyong isipin yan na unahin niyo lang yung Panginoon kung usang mauubos yung problema na yan. Sabi nga ng isang testimony ng aking nakausap ay kapag siya ay nakabenta, meron siyang maliit na business, at pag siya nakabenta na sa isang araw, inukuha niya na agad yung 10%. Tinatabi niya na bago pa niya i-budget yung natira. Yun ang the best practice. Ano po? May tinatabi niya na yung 10% plus offering. 10-10 na kagad. Wow, praise the Lord. Ano? So sa kanya nga i-budget yung natira. Yun ang magandang practice mga kapatid. Kasi hindi ka na matutokso sa mga, may mga bayarin ako, unahin ko yung bayarin. Hindi, doon ka kukuha ng pang-solve sa bayarin sa mga natira. Maniwala po kayo sa akin, masarap maglingkod sa Panginoon. Masarap maging tapat sa Panginoon. Sabi natin, Revi, maganda ang message na ating napakinggan ngayon. Yes po, maraming lesson, maraming tinamaan, pero blessing yan. Kung ikaw tinamaan, blessing yan kapatid. Huwag mong isipin, pinatatamaan ka. Dahil yun talaga yun. Grabe, nasak ba narinig yun sa pastor? Kapatid, huwag mong isipin, pinatatamaan ka ngayong umaga na ito. Dahil ganun talaga yun, pinatatamaan ka talaga. Dahil yan ay para magising ka, sabi ng Panginoon. O, diba? So sabi dito ni Nanay ni Risa kanina, sa biyaya ng Diyos natuto po akong gumising sa oras sa pagtulog sa umaga na to. Sa oras. Pagka tayo ay may kanyang pagbabago, Nanay ni Risa at sa mga kapatid, tandaan nyo, may nabago sa ating buhay at yun ay maganda. Inuna natin ang Panginoon sa bawat umaga. O diba? Ayaw nyo na. Meron ng start ng pagbabago. Ang pagkising ng maaga. Dapat matulog din ng maaga. Ano po? O yan, tuloy-tuloy ang pagbabago. Maganda yan. Nawa tayo ay babago. Kaya ako nag-decide kay Pastor Nelvin na mag-exit doon sa kanila, sa prayer nila eh. Kahit ina-assign niya ako doon. Sabi ko, Pastor, pasensya na. Kailangan ko umexit. Meron akong reflection and prayer tayo dito sa discipleship ministry. Na mas para sa akin ay gusto kong hawakan. Ano? Kasi sayang naman yung ating mga
nilive pa natin kung doon din naman tayo sa kanila magtatapos ng devotional. So ayan na po. Isama natin ang ating mga sarili. Samahan niyo akong manalangin. Kasama natin si Jesus. Isuko natin ang ating sarili at ihingi natin ang kapatawaran yung ating mga nagawang mga pagkukulang sa mga nagdaan at mai-correct yung ating mga pagkukulang na yan, magkakamali, at tayo magpatuloy sa buhay habang naghahanda sa kanyang pagdating. Let's pray po mga kapatid. Samahan niyo po ako. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa umaga na ito, ang aming pasasalamat po sa inyo ay aming damang-dama sapagkat napakaganda ng paalala at message sa amin sa umaga na ito na sa pagsubok na dumarating sa aming buhay, kami ay ito ay nagiging sukatan kung kami ba ay karapat-dapat na makapasok dyan sa langit na bayan. O dakilang Diyos, alam namin sa mga sitwasyon na ito, kami ay mayroon pang mga dapat baguhin sa aming buhay. Unang-una ang aming pagiging makasarili. Ayaw namin gumising ng maaga sapagkat mas gusto pa namin mas matulog pa. Ayaw namin magbalik ng aming ikapo sa inyo sapagkat marami pa kaming bayarin. Ayaw namin maghandog sa inyo ng iba pa sapagkat marumi ang aming isipan na ang iniisip namin ay kami ay kinukuhanan ng pera at mga handog ng mga nangunguna. O dakilang Diyos, itong isipan na ito ay inilagay ni Satanas sa aming ulo. Dalangin po namin na alisin niyo po ito sa aming isipan at makita namin ang inyong kabutihan sa bawat umaga. Ang mga blessings na ibinigay niyo po sa amin, unang-unang aming buhay, ang aming kalakasan, ang mga oras na ibinibigay niyo sa amin, pagkakataon para kami magbago. Dakilang Diyos, ito ay napakalaking blessing na. Salamat at meron kaming pagkakataon na ganito na maaari kaming magbago, maghanda hanggang sa nalapit ninyong pagdating. Nawa ang mga pagsubok na ito na sa aming buhay, sa temporaryong buhay na ito ay huwag naming tingnan, bagkus ang aming tingnan ay aming paghahanda dyan sa langit na bayan kung saan kami ay inyong sinasamahan sa aming pagbabago at paglago. O dakilang Diyos, salamat po sa inyong pag-ibig. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin na may mga prayer request, ang may mga karamdaman, lalong higit ang aming mga kapatiran na nagpapagaling. Una si Sister Rubian na nakalabas na ng ospital. Siya ay nagpatuloy na ingatan po ninyo hanggang sa makapagsilang ng kanyang munting anghel at ang kanyang buong pamilya ay patuloy nyo rin po samahan. Patuloy na makita nila ang inyong kabutihan sa bawat araw. Dalangin din po namin sina Brother Francis Parlis. Siya ay nangangarap nagnanais na muling makabalik sa simbahan at kasama niya ang kanyang buong pamilya na kanyang makasama muli sa pagsamba. Dalangin din po namin ang mother ni Ma'am Karin at si Tatay Divino Alabanza sa kanyang karamdaman. Patuloy po silang hipuin na niya mapagpagaling na kamay. Kaya din naman si Sister Vicky Jimenez at si Sister Hazel na nabibigatan sa buhay. Dalangin din po namin Sister Melba Tabios Yenson, Sister Irian Mimilihor, Sister Teresita Dairet Reyes ang kanyang bukol ay naway patuloy po itong mawala at makita ang inyong pagpapagaling sa kanya at makaramdaman niya ang inyong pagmamahal. Dalangin din namin yung kanyang dalawang anak at mga apo na makasama niya sa pagsamba, pagtitiwala at pagtatapat po sa inyo. Kaya din yung kanyang kapatid na si Sister Senaida Manara ay patuloy niya pong pagpapalain ng matatag na pananampalataya. Dalangin din po namin sa kagalingan nila Tatay Carlito Tomas, Nanay Juning Alpindo, Sister Ana Rosbel Hermino, si Tatay Noel, si Tatay Aming Paklib at kayo din ang kalusugan patuloy ni Sister Hana at ng kanyang buong pamilya. Dalangin din po namin ang mga naghihintay ng munting anghel, Pastor Nelvin, Brother Kevin, Brother James, Brother Nico at ang iba pa. Ganyan din ang kalakasan, healing at recovery sa mga kapatiran, sina Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Piling Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Risa Enriquez, Sister Ate Esther Lopez, si Marilita, si Renato Santos, Precious Cabasog, Princess Jerquina, si RFC,
Ate Sally Sanchez, si Sister Janet Ontivero, Sister Gina T. Guzman, Arturo at Erlinda Duque. O dakilang Diyos, ang aming mga kapatiran na ito, kayong nakakaalam ng kanilang status ng kalusugan sa mga sandali na ito. Ang ilan sa kanila nagpapagaling, ang ilan sa kanila ay patuloy na sa recovery, ang ilan sa kanila ay nagpapalakas. Sila ay patuloy niyo pong ipag-igawad ang kagalingan sa kanila, hindi lamang sa physical na kalagayan, lalo higit sa kanilang spiritual na kalusugan. O dakilang Diyos, o dakilang Diyos, ang aming mga kapatiran na kasama namin na nalangin sa gabi na ito, mayroon din po kaming kanya-kanya mga prayer request sa aming puso at isipan. Sabay-sabay po namin itong isinasama sa inyo na panalangin at pinaabot po sa inyo. Ito nawa inyong tinggin at kami po ay inyong pagpalain sa araw na ito, at nawa kayong manguna sa aming mga puso at isipan upang kami ay maging karapat dapat po sa inyo. Dalangin din po namin ang sambahayan ni Sister Vicky, ang sambahayan ni Sister Shirley Rosa Cinto, ang sambahayan ni Nanay Nerissa, ang sambahayan ni Ate Revic at kasama na yung kanyang mga kapatiran sa Church na San Leonardo, ang sambahayan ni Sister Marilyn Garcia, ang sambahayan ni Ate Lorna, ang sambahayan ni Sister Sweetie Burgos, ang sambahayan ni Sister Aurea Marior, ang sambahayan ni Sister Belinda Salvania, ang sambahayan ni Ma'am Femi Sabat, ang sambahayan ni Sister Teresita Dairet Reyes, ang sambahayan ni Sister Wilma Fernandez, ang sambahayan ni Ate Mitch, ang sambahayan ni Sister Rochelle Hernandez, kaya kasama na yung kanyang mga anak sa malayo, ang sambahayan ni Sister Joy Valencia, ang sambahayan ng aming pastor na si Pastor Nelvin. O dakilang Diyos, salamat sa inyong paggabay at patnubay sa bawat umaga. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Aming hiling na ang aming patuloy na paglago at pagbabago ay huwag matabunan ng mga pagsubok sa aming buhay. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Ipagkaloob niyo po ito ayon sa inyong kalooban, hindi sa aming kagustuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Ano po? Salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa sumama sa panalangin. Kasama natin si Jesus habang tayo nanalangin. Inihatid niya yung ating prayer request sa Diyos Ama. At yan ay kanyang sinabi. No? At ayan, sa mga nandiyan sa background, kaway-kaway po. At first morning po sa inyo. At gusto kong i-welcome si Sister Rochelle Hernandez. Ayan, welcome po. God first morning po. Ayan yung aming regular visitor dito sa Gapon. Ano po? At na-share ko sa kanya na meron tayong devotional. At nawa, patuloy ka namin makasama po Sister Rochelle dito sa devotional. At tunay na dito ay may pag-asa. Diba? Sa discipleship ministry, may pag-asa. May pag-asa pa tayo magbago, mga kapatid. Mabura yung ating pagiging makasarili sa ating isipan. Mapalitan ng puro pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa ating kapwa. Ano po? Yung ating sarili, huwag na nating ibigin. Dahil matagal na natin inibigyan sa wala yung sarili natin sa pag-ibig natin sa ating sarili. Ano? Yung iba naman ang ibigin natin. Ano? Pag inibig natin ang ating Diyos at ang ating kapwa, ang Panginoon ang iibig sa atin. Hindi na natin kailangan ibigin yung sarili natin. Tama ba yun? Maaaring tama. No? Subukan nyo po. Subukan nyo. Yan ang hamon ng Panginoon. Subukan nyo ako. Subukan nyo siya sa lahat ng bagay, mga kapatid. Ano po? Si Sister Zenaida Manarang. Ayan. Sige po. Salamat din po. At hanggang bukas pong muli, huwag tayong susuko sa mga pagsubok sa buhay na mauubos din yan, matatapos din yan. Ang Panginoon ay kasama natin sa bawat araw hanggang sa huli ng ating paghihintay at magsama-sama tayo makapasok doon sa langit na bayan. Masarap pakinggan, masarap na isipin, masarap pangarapin na tayo ay magkakita-kita doon sa langit na bayan. Ano po? God bless po sa ating lahat, mga kapatid. Ngayon ay linggo, family day. Enjoy ang bawat isa. Bawal ang hate ngayon, puro love. Bawasan ng sermon. Ang sermon dapat di sa bahay. Dapat sa church natin gawin. Ano? Dito mild sermon lang sa bahay sa mga anak. Mild sermon lamang. Ano po? God bless po sa ating lahat. I hear the
share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because